1116 DXAS, your community radio. Kasama sa araw-araw, kakwentuhan ka agapay, kaibigan ka barangay. Ito ang radyo mo. 1116 DXAS, your community radio. 1116 DXAS, your community radio. This is your community radio, 1116 DXAS, communicating Christ in our world. Ang oras sa buong Pilipinas, alas 9:30 ng umaga. Mga usapang pampamilya at mga usapin ng tamang pagpapasya. Abay, sasaan ka pa? E di siyempre, dito ka na makinig sa Family Matters. Buenos dias a todo, maayong buntag sa tanan. Assalamualaikum. Kayo po ay nakatutok, nakikinig, sumusubaybay sa 1116 DXAS, your community radio. Kami po ay sumasahing papawid mula dito sa Zamboanga City. At kung kayo ay nakikinig sa amin sa radyo, sa Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, o sa Zamboanga City, o sa online naman, nakikinig sa ating FB page. Magandang araw po. Good morning. It's February 24, 2026. Ilang araw na lang, 4 days. No? Matatapos na yung buwan ng Pebrero at i-welcome na natin ang March. Magandang umaga po. Ito ang Family Matters. At pag hashtag Tuesday, kwentuhang kababaihan po tayo. Every Tuesday. Kami po ang inyong nakakasama, Dang Estrada. At Edna Marcelo po, magandang umaga po sa inyong lahat. Aming pong mga giliw na tagapakinig at manonood. Kumusta po kayo? Kumusta ka, Dang at Kuya Pons? Yes, mabuting-mabuti kami dito. Maulan-ulan dito sa Zamboanga City. Kamusta dyan sa Valenzuela? Makulimlim ang panahon ngayong umaga. Kaya medyo parang masarap nga, nakakaantok yung, yung feeling dun sa paligid. Pero salamat sa Panginoon sa umagang ito at tayo po ay masigla. At ang lahat po ay pinagpala sa araw na ito. Yes, at gusto ko yung ganyan na hindi malakas na ulan. Yung ano lang, malamig. Parang ambon-ambon lang. Oo, ambon-ambon. Kasi syempre pag malakas, nininervyos, no? Dapat hindi tayo nininervyos sa ulan na malakas eh. Dahil sa baha. Oo, kaso dahil sa baha, yun ang epekto sa atin. So, ingat po. Ingat-ingat kasi alam ko meron bang mga shear line na sinasabi. Meron na atang ganon. So, babala lang at mag-ingat po. Especially pagka sa lugar ninyo ay medyo tumataas ang tubig. Maging alerto po. At ingat sa mga magbiyahe, magdala ng payong, magdala ng kapote, sa mga nagmomotor. Ayan, ingat sa pagmamaneho, madulas ang kalsada. Kamusta po kayo? Samahan nyo kami. Isang oras pong kwentuhan pampamilya, specifically para sa mga kababaihan. Kasi gusto natin na mag-level up every day, every season of our lives. Ano man po ang inyong mga pinagdadaanan, kayo man ay single or may asawa na, yung iba in waiting, o February pa din no? Parang love month pa din, yung mga iba na May ilang araw pa. yung iba contented, yung iba waiting, praying, kahit ano man po ang inyong sitwasyon. Samahan nyo kami dito sa Family Matters at pag-uusapan natin maya-maya lang ay, ano nga bang topic natin, Ate Ed? Ang topic natin, Hands of Love, Engaging Your Community. Yan. Pagandang topic na naman natin sa araw na ito. Correct. At paano ang mga kababaihan ay magiging pagpapala sa ating komunidad. Sige, simulan natin sa ating Bible verse sa Proverbs 31, verse 20. Ang sabi dito ay, She opens her arms to the poor and extends her hands to the needy.
Ganda. At sa atin naman po sa Tagalog na pagsasalin sa mga kawikaan, Kabanatang 31, talatang 20, ito po ang sinasabi naman mula po ito sa Magandang Balita, Biblia, matulungin siya sa mahihirap at sa nangangailangan ay bukas ang palad. Ganda, no? Bukas ang Oo. palad. Sige, Ate Ed. Yan. Go. Yan ano, ang ganda ng paalalang ito sa atin ng Panginoon ano kasi hindi na tayo ang pagtuturo dito hindi na tayo yung makasarili kundi bukas na ang ating pong mga puso, ang ating mga palad sa pagtulong sa kapwa. At hindi lang po pagtulong, ano po, kundi yung pag-encourage natin sa kanila, pagbibigay natin ng pagpapahalaga sa kanila, at yung pagbibigay natin ng empowerment, ito pong ginagawa natin, ano, itong programa natin, talagang ito na yung pagbubukas ho ng ating pong mga puso para tayo po ay makapag-engage at makatulong po sa ating pong mga kababayan, lalo na po yung mga kababaihan, ano, mga nanay, mga tita, ate, yung lola, no, mga lola, yun po yung atin pong nais na bigyang pansin ngayon ano dito sa atin pong talatang nabasa na hindi na tayo basta lang yung sarili natin yung iniisip, kundi mas naipapahayag natin yung pag-ibig ng Panginoon sa iba. Mhm. Ito, famous talaga to pagka pinag-uusapan ng kababaihan. Upcoming yung March ay Women's Month. Women's Month. O, di ba? Women's International Month, Women's National Month. O, kumbaga pa sa Marso ay buwan nating mga kababaihan. At itong sa Proverbs 31, ito talaga yung palaging nako-quote, especially pagdating sa mga characteristic ng hinahanap at dapat taglayin ng isang babae or particularly ng isang wife. Pero, di ba, hindi naman kumbaga yung status lang naman nag-iiba from a single person to a married person. Pero yung characteristic ay napakagandang taglayin ng kababaihan, no? Yung pagiging bukas palad, yung pagiging generous at hindi greedy. Yun yung parang kabaligtaran nun no? Na pagka mayroong nangangailangan ay meron tayong at may kakayahan tayo maiabot din natin siya. Pero siguro hindi rin naman doon sa extent na parang ikaw naman yung mawawalan. Malalaman mo naman yun na parang inaabuso ka na din, na parang Oo. hindi, parang May mga inabot, ganun eh. shinare mo na nga yung, sabi di ba meron yung kawig, binigay mo na yung kamay, gustong kunin yung buong braso mo. Okay? Iba din yon, ibang usapan din yun. So, ito yung alam mo talagang kailangan nila. At meron kang kakayahan at binigyan ka ng burden ng Panginoon to help, magandang maiabot natin yung tulong na yon, diba? She opens her arms to the poor and extends her hands to the needy, na may pagkalinga at may pag-abot ng tulong. Hindi lang yung minsan, diba, may nag-message, ganito yung pangangailangan, sige, pagpe-pray ko po. Pwede naman. Diba? Mahalagang tulong yung pagpe-pray, pero kung meron tayong maiaabot na practical, ay ibigay natin yan. So, sa ating mga Abot na listeners, natin. baka meron ngayon yan sa inyo, sa situation ninyo, maging sensitive tayo sa pinapagawa ng Panginoon at maging bukas yung ating mga kamay, yung ating puso sa pag-abot ng tulong at maging blessing tayo sa ating community. So, habang minimeditate pa natin yung verse na yan sa Proverbs 31:20, makinig tayo sa isang awit. Ito yung awit na papapakinggan natin ay composition to ni Pastor Eman Aquino na nag-celebrate ng kanyang Happy birthday, Pastor! yes, ang kanyang 57th birthday kahapon. Happy birthday. At bibigyan sana kita ng handa niya, Ate Ed, kaso mahirap Sige, iabot dito Oo. So, salamat kay Ate V sa masarap na spaghetti. At syempre, Wow. bida ang saya. Di pwede sabihin, pero bida ang saya, yan. Masaya ang staff ng DXAS. Happy birthday, Pastor Eman, and prayer natin ay good health at patuloy na gawin na magawa niya ang kanyang mission para sa Panginoon. At yung mga prayers niya ay matupad. So, ito na yung awit na ikaw sinulat
ni Pastor Eman Aquino. Sa simula pa lang, hindi ako karapat-dapat. Pero pinili mo akong pagtiwalaan. O Diyos, sa mga gawain mo, ako'y ginamit sa paglilingkod ko. Katapatan mo'y nakita. Sa pagmamahal mo, ako'y pinubos. Sa biyaya mo, ako'y tinawag. Sa pag-ibig mo, ako'y tinanggap. At patuloy akong maglilingkod sa iyo. Pinagkatiwalaan mo ko, O Diyos. Sa kabila ng aking mga kahinaan, kinabit mo ako upang magpatotoo ng iyong kapangyarihan at biyaya. Sa hirap at ginhawa, ikaw ang sandigan. Sa mga pagsubok, ikaw ang lakas. Sa mga laban, ikaw ang tagumpay. Sa mga panawa, ikaw ang gabay. Ikaw ang aking Panginoon. Kahit saan ako ay rumdahil, ikaw lang ang susundin hanggang sa huli. Sa pagmamahal mo, ako'y tinubos. Sa biyaya mo, ako'y tinawan. Sa panibig mo, ako'y tinanggap. At patuloy ako maglilingkod sa'yo. Sa hirap at ginhawa, ikaw ang sandigan. Sa mga pagsubok, ikaw ang lakas. Sa mga laban, ikaw ang tagumpay. Sa mga pangarap, ikaw ang gabay.
ikaw at ikaw lang, O Diyos, ako ay sa'yo. Napakagandang awitin ikaw na panulat po ni Pastor Manny at maraming salamat sa kantang iyan, nakakaantig ng damdamin, na talagang Panginoon lang doon sa mga pinagdaanan natin hanggang sa pagtawag niya sa atin, bilang mga lingkod niya. At nung nakita ko nga yan kahapon, yung kanta na yan, grabe, sabi ko, grabe yung lyrics nito. Parang napapaiyak ako kahapon nung senior ni Pastor Manny. So talagang sabi ko, grabe nga, yung kung paano tayo tinawag ng Panginoon sa iba't ibang mga gawain. Praise God talaga. So, mga kaibigan, nandyan pa rin po kayo at nakikinig dito po sa Family Matters. At ito po ay patuloy po ninyong mapapakinggan sa 1116 DXAS Radio Komunidad. At ito po ang programang Family Matters at kami pa rin po ang inyo pong kasama, Edna Marcelo. At ako naman, Dang Estrada. Ang DXAS po ay isa lamang sa mga himpilan ng Far East Broadcasting Company at kasapi sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kung kayo po ay bago lamang na nakikinig sa atin, ang DXAS, ang FEBC po, ay isang non-profit, non-commercial at donor-based na radio station. At dahil sa katapatan ng ating Panginoon, tayo ay patuloy na sumasahimpapawid 78 years this year. At dito sa DXAS, 58 na po tayo. So, dahil yan sa faithfulness ng Panginoon at sa inyo pong partnership. Kaya kung gusto nyong maging bahagi ng ating ministry, pwede po yan via prayer, partnership, pwede kayo mag-volunteer dito. Kung sa tingin nyo tinatawag kayo ng Panginoon sa radyo, sa media, mag-message po kayo sa amin. At syempre, pwede din po sa pagtulong sa ating financial na pangangailangan. Pwede nyo pong iscan ang ating QR code. Nandiyan ang ating GCash at ang ating bank account. At pwede nyo pong ipadala ang inyong donation. Syempre, mag-message po kayo para naman po ma-acknowledge namin kayo, mapadala namin kayo ng thank you. At kung meron po kayong mga prayer request, pwede nating mapanalangin. At magkakwentuhan din naman po tayo. Salamat sa inyong partnership and God bless. God bless you po at sali po kayo sa atin pong kwentuhan, sa atin pong programa ngayong umaga at maaari po kayong mag-text sa 0916-296-6625 o pwede rin po kayong mag-comment dahil po live po tayo, mag-comment po kayo sa atin pong Facebook page na 1116 DXAS Your Community Radio. Kaya sali na po sa atin pong kwentuhan ngayong umaga. Syempre, sa last Friday, Last Tuesday. Ano ba yan? Friday Gusto na na maging Friday, okay? Kasi holiday, tama ba? Dia de Zamboanga Box. Ay, hindi. EDSA. Tama ba? EDSA anniversary bukas. Kaya, medyo holiday, pero hindi naman talaga holiday kasi working holiday. Tapos, sa 26 kasi dito sa Zamboanga, Dia de Zamboanga, araw ng Zamboanga. So, may local holiday dito. Pero hindi rin kami holiday. Hindi tama ba? Si Sofia holiday sa amin. Bukas ang naka-holiday si Sofia. Wala siyang pasok. Pero may national holiday ba 26? Parang wala pa namang announcement. Anyway, sige. So, ayan. So, dahil nga last Tuesday, ng buwan pa rin ng Pebrero, at love month pa din, gusto natin i-expand yung pagmamahal. No? Nung mga nakaraan, yung ating mga personal na kuwentuhan tungkol sa pagmamahal, ngayon naman, extend natin siya sa ating community. Hindi lang sa ating family, kung hindi sa ating community. Kaya nga, meron tayong Family Matters kasi alam natin na pag pinalakas natin yung bond, yung values, yung
pagkakaroon ng integrity, yung tamang mga virtue sa pamilya, ay nakakaapekto yon sa ating community, sa ating country. Diba? Para siyang ripple effect, ano, na Oh. mararamdaman natin na yung ating bansa ay hindi maganda. Babalikan natin yun. Ano ba yung puno-tulo nun? Pamilya yun eh. Diba? So, sa atin yun nagmumula. Ngayon, gusto nating pag-usapan, paano nga ba natin may extend itong grasya at biyaya ng Panginoon sa ating mga pamilya. Bilang mga kababaihan, single ka man, o ina, or asawa, kaya nga yung binuksan natin yung verse natin, she opens her arms to the poor, extends her hands to the needy. Actually, hindi lang naman finances ito. Pwede din kasing serbisyo. Pwede ding pag-offer ng time, ano, sa community. Kaya nga yung number 1 natin is identifying your grace gifts. Ito yung sinasabi na, ano ba yung kakayahan mo na meron ka talento, meron kang maiko-contribute, yan, skills, na i-share mo, no, sa iyong barangay ba yan, sa iyong mga kapitbahay, hindi ba? So, naalala ko noon ng nanay ko, syempre, mahilig magluto, mahilig din Sarap magtanim, magluto. ayan, so yung maliit na bakuran namin, marami dyan mga tanim, so yung simpleng, Aliseni, pengi po ng tanim yung ganito, minsan ang gagawin niya, hingi ka ng hingi ng dahon na, o ito, binibigyan niya pati ugat, o itanim mo dun sa ano mo. So, hindi lang yung palaging dahon ng, ano ba, dahon ng pandan. O yan, hingi ng dahon ng pandan. O, bubunutin niya yung isang lugar dun sa mga maraming pandan. O, itanim mo para hindi ka pupunta dito. So, kumbaga, tinuturuan mo din siya na, sabi nga, teach a man to fish. O, sa nanay ko, teach a man to plant. Para hindi siya palaging hingi ng hingi sa'yo, hindi ba? So, yun. Kung ang gift mo, pagluluto, o ayan. So, turuan mo yung kapitbahay na para magkaroon siya ng extra income din. So, yung mga grace gifts na yan, mag-e-empower yan ng ating mga kaibigan, kapitbahay, mga kababaihan, na minsan, di ba, yung mga kapitbahay natin minsan, nakaupo lang doon sa tabi, sa gilid, anong ginagawa? Chismisan. So, habang nagchichismisan, naalala ko din noon, ang style din, basahan. Alam mo, marunong ako gumawa ng doormat. Wow. Yung oo. doormat na square na gano'n, yung parang tinatahi yun eh. Oo, yung Marunong ako wini-weave nun. mo. Oo, yung parang wini-weave. Marunong din ako gumawa ng basahan na bilog. Itinatahi na pa ganyan-ganyan. Nakagawa din ako niyan. Alam ko pa paano gumawa. Alam ko din maggupit ng tsinelas. Kasi lahat yon parang tinambak doon sa bahay namin. Extra income. Hindi ba? So, tapos yung mga ibang kapitbahay namin na maraming mga anak, yun yung naging parang extra income with us. No? So, ganon. Ano yung grace gifts? Ano yung mga binigay sa inyong skills ng Panginoon para maging blessing kayo dun sa inyong community? Tama, no? Minsan iisipin natin na yung mga talento natin at yung mga kaalaman natin pang sarili lang, no? Pero hindi natin madalas nakikita at naiisip na napakalaking kapakinabangan pala nun sa atin pong kapwa. For example, naalala ko lang Dang, si Tita Zen, yung mama mo. Talagang pati mga churches, iniimbitahan siya, at saka ibang mga organization, iniimbitahan siya para ituro yung kaalaman niya sa mga livelihood programs, no? Sa mga ganong klase na, kumbaga natin yan nakita natin kung paano siya ganon, yung lakad siya ng lakad, kung saan siya pwedeng makatulong at talagang magbenta ng kanya pong mga produkto, no? Nakakatuwa kasi yung purpose ni Tita Zen, talagang niya, nung kalakasan niya pa, hanggang ngayon na nagagamit niya pa, no? Nakikipaghalubilo siya sa mga senior citizens ng Valenzuela, no, yung mga kababaihan doon. So, at saka yung isa pang nakita ko dito, Dang, yung hindi lang yung talento mo o yung skill mo yung pwede mong i-share, kundi yung life experience mo na nung mga panahon na hindi mo pa kilala ang Panginoon, ganito yung buhay mo, magulo, maingay, ganyan. Tapos nung nakilala mo ang Panginoon, na-experience mo na pwede palang baguhin ng Panginoon yung buhay mo.
yung buhay natin na napakalaking impact po niyan sa ating pong mga kapitbahay. Imbis na magchismisan, no, i-share mo yung word of God na sabihin mo, ito yung pag-asa. Halimbawa, si kumadre or si kumpadre, no, sa halimbawa, kung kapitbahay mo yan, nag-share na ganito, ganito yung pinagdadaanan ng pamilya ko, ganito, ganyan. Imbis na maging chismis yun or maging negative yung dating sa inyo, ipasok nyo po kung ano po yung purpose kung bakit pinagdadaanan yung mga problema. Kasi even problems, di ba, sabi nga, kahit na problema, ipagpasalamat mo. Kasi yung experience mo doon, makikita mo, lumawak ka. Nag-level up ka kasi lalo na, nung tinanggap mo na ang Panginoon sa buhay mo, hindi ho madali mag-share ng Word of God. Lalo na yung kanyang na ipakita mo na mahal ka ng Diyos at kailangan mo siya sa buhay mo. Ito yung magbibigay ng pagbabago. Life experience po yan at napakalaking tulong po nun na sa pagpapasimula niya ng panibagong buhay, ang Diyos ang kanyang kasama. Kaya, kumbaga, yung wisdom, yung mga talents niya, biglang makikita niya, ay, talented pala ako sa pagluluto, may talent pala ako sa pagluluto, may talent pala ako sa pananahi, yung nagkakaroon ka ng wisdom, nababago yung takbo ng buhay mo. Kasi di ba, minsan naiisip lang natin, talagang ganito lang ang buhay, yung parang sinaraduhan mo na yung pag-asa na ganun lang talaga yung buhay mo. Pero kapag na-share natin yung life experience natin with God, mas makikita ng mga tao, may Diyos pala na pwedeng magbago sa kalalagayan o sitwasyon ng buhay ko. So yun, isa yun sa mga na hindi lang yung kwentuhan na basta kwentuhan na, oy, si Aling ganito, ganyan. Correct. Hindi ho. Kundi, bagkos yung mga bibig natin, mabuksan siya doon sa mga bagay na maayos, na mga salitang nakakapagbigay ng pag-asa at buhay sa atin pong kapwa. Yan yung skill ng listening din eh. Oo, na mapakinggan natin yung ano yung pinagdadaanan ng ating kapitbahay, ng ating kaibigan. Gift din yan eh. Naalala ko nun si Ate Ellen Valdez. Yan, din yan siya, very counselor type yung personality eh, na kahit hindi niya kilala minsan, pagka nakausap na niya, tapos tinanong lang naman niya, kamusta ka? Hala, umiyak na daw yung kausap niya. May ganun eh, no? May mga yung spirit na may ganung klase comforting. ng gift. Ako tingin ko hindi ako ganun eh. Hindi ako yung pagka nagtanong ng kamusta, nag-open up na yung tao. Hindi yun yung aking gift. So, kaya maganda po na malaman ninyo yung yung gift ninyo, paano kayo magiging blessing sa ibang mga tao. Hindi lang yan yung finances na klase ng tulong. Di ba? Yun na, kagaya yan, may pinagdadaanan pala siya, tapos dahil naibuhos niya sa'yo, hindi ka man nakapagbigay ng pera or payo or anything, basta naging listening ear ka lang. Di ba? So yun yung na-engage mo siya, and eventually, malay natin, yun yung makakapag bukas sa'yo ng pintuan. And I think, yun yung nangyari noon sa amin. Kasi bago kami lang lipat sa Valenzuela, tapos yun yung panahon na down na down ng nanay ko dahil sa mga problema sa pamilya. Tapos may isang kapitbahay kami na nakausap niya, nagkwentuhan sila, tapos niyaya siya sa simbahan. Doon sa... Ano po yung simula? Oo, doon na yon. Tapos from then on, pati kami, sinasama na, doon naging busy si Mama sa pagsaserve sa Panginoon. So, doon lumalim yung relationship sa Panginoon. At naging listener na din kami ng DZAS doon sa Valenzuela. So, yun yung life experience, yes. So, yung change doon sa family namin ay dahil sa isang kaibigan na babae, kapitbahay, na bagong lipat kami, nag-engage siya sa amin, at nakilala namin yung Panginoon dahil doon sa isang simpleng invitation na yon. So yun, sa ating mga listeners ngayon, baka meron kayong kapitbahay, pinagpipray nyo na siya ng matagal, di ba? So, may situation sa buhay nila ngayon, at yun yung makakapag open up, na magkaroon sila ng magandang experience para makilala nila ang ating Panginoon. So, yan yung ating encouragement sa inyo. Ma-identify nyo na po ba yung inyong mga gifts? Na-identify nyo na ba yung kayong mga skills? Kung paano kayo magiging blessing sa inyong community? Cooking,
sewing, di ba? May mga, um, anong tawag dyan sa mga barangay na mga programs? Pwede nyo tanungin si Kap. Kap, ano bang meron tayo dyan? Ano bang pwedeng maitulong ko? Di ba? So, may skills ako dito. Teaching ba yan? Di ba? Na po pwedeng mai-share sa ating mga kapitbahay. So, yung heart of service ay po pwedeng maibigay. So, number 2, Ate Ed. Ang number 2 po natin, engagement beyond four walls ng atin pong ng atin pong community, no? Yung dito po natin makikita na ano ba yung pwede nating gawin, no? Lalo na po sa mga kababaihan. Ano ba yung nakikita natin sa atin pong mga kapitbahay, sa atin pong mga katrabaho, sa loob po ng atin pong mga opisina? Ano po ba yung nakikita nila? Or sa marketplace, no? Yung mission field kung nasa saan po tayo, 'di ba? Pag halimbawa negosyante ka, ano yung mission field mo? Ano yung nakikita mong kailangan doon sa mission field mo? Pag estudyante ka, ang mission field mo ay eskwelahan. So anong nakikita mo doon, no? At saka halimbawa, for example sa church, ano ba yung need ng community sa church, no? Kasi makikita natin doon paano tayo mag-i-engage naman doon sa pangangailangan doon sa atin pong mga nasa sa kinabibilangan nating mga sosyedad, na mga community. Kasi minsan 'di ba isipin natin, may isa akong samahan sa life group na kabataan. Alam mo po ba na yung desire niya na magkaroon ng mga gawain ng Panginoon sa loob ng eskwelahan. Mhm. Kasi nakikita daw niya na ganito na yung sitwasyon ng mga estudyante. No? 'Di ba napansin nga natin 'yon na nitong mga nakaraan maraming balita na mga ang babata pa kinitilang buhay, nagkaroon dahil sa mga problema sa pamilya. Pero anong makikita natin doon na kung Kristiyano kang estudyante, ano yung kailangan mong maibigay sa kanila? No, yung para mas maggamit natin yung mag-act tayo, no, yung service na po pwede natin sa kanilang maibigay. Hindi lang ito parang susog doon sa ating number 1 na hindi lang listening ear, kundi ano yung action na po pwede mong gawin doon sa mga nangyayari sa paligid. So yung sensitivity na makikita natin na ano nga ba yung pangangailangan ng kapitbahay ko? Ano ba yung pwede kong ibigay sa kapitbahay ko? What I mean, yung bigay to na hindi lang monetary or hindi lang financial, kundi monetary at hindi lang yung mga bagay na material, kundi yung mismong ikaw bilang tao, lalo na kung Kristiyano ka. Ano ba yung pwede kong maibigay dito? Na po pwedeng niyang makita na, Panginoon, salamat sa pagsagot sa akin dahil sa taong ito. 'Di ba may mga prayers ang mga tao na paano sasagutin ng Panginoon tapos ikaw pala yung naging sagot doon sa kanyang pinapanalangin kung ano man yung sitwasyon na kinalalagyan niya. Kaya napakaganda po na makita natin na halimbawa yung kagaya sa sinabi ni Dan kanina, hindi alam nung kapitbahay na may pinagdadaanan yung pamilya. Pero nung inimbitahan si Tita Zen sa church, no? Yun na ang pasimula ng naibigay, yung bunga ng naibigay na sakripisyo na sinabihan lang, in-invite lang siya, napakasimpleng sacrifice, di ba na, sama ka sa church, imbitahan kita, sama ka sa church, yung ganun. Pero, tinan mo po yung lifelong na impact nun sa pamilya nila no? Sa kay Tita Zen, sa Kiladang, kay JC, no? Na imagine niyo yun na mga preparation pala yun sa napakaraming mga bagay na po pwedeng pagdaanan nila sa buhay. Kaya yung napakaganda nung na pagka-sensitive ka sa leading ng Holy Spirit, makikita mo na bakit pinapaalala niya sa akin tong tao na to? Bakit pinapaalala niya sa akin yung sitwasyon na to? Kasi yun pala, mayroong dong gagawin ang Panginoon na ikaw ang gagamitin niya para maging sagot sa panalangin ng mga taong nananalangin. Alam mo, may nabasa nga ako, minsan daw, iniisip natin na yung mga pagsagot ng Panginoon sa panalangin dahil lang sa mga panalangin natin. Yun pala, kaakibat din nun, yung panalangin na atin pong ina-utter, no, sa atin pong kapwa. Halimbawa, ikaw dang pinag-pray kita. So, hindi mo alam na marami palang nagpipray sa'yo. So, yung lahat ng yun, hindi mo lang pwedeng sabihin sa'yo na, Panginoon, salamat sa pagdinig mo sa panalangin ko. Bagkos, makita natin na yung pananalangin ng ibang tao sa atin, yun yung nagdadala. Serbisyo kasi yun. Yung pananalangin, no? Napakalaking tulong ho niyan. Sabi nga, yung panalangin ho natin ay napakalaki ng nagagawa na
it can really move mountains dahil doon sa pananampalataya mo na ibabalik o na ipapasa mo doon sa taong ipinapanalangin mo. Kaya napakahalaga na yung atin hong sensitivity sa leading ng Holy Spirit no, sa mga taong idinadala niya sa atin pong mga visions, sa atin pong mga puso, ay maihayag natin sa panalangin, Panginoon, kung ano man yung pinagdadaanan ni Dang, katagpuin niyo po siya. Hindi alam ni Dang yun na pinagpipray mo siya. No? Unless na nagkakwentuhan na lang kayo na ano. So napaka-importante at hindi po natin dapat ipagwalang bahala yun dahil yun po ay napakalaking serbisyo at tulong po natin sa atin pong kapwa. So yan po yung isa sa mga ano no kasi ano na yung tayong mga Kristiyano yung nagiging ano na tayo, hindi na tayo makasarili. Sabi nga doon sa ano natin, 'di ba kanina na ano na yung magagawa ko sa community ko? Hindi na lang lagi ano yung pwede kong gawin sa sarili ko. Kundi nagtatanong na tayo, ano ba pwede kong iambag sa komunidad ko? No, hindi na tayo nagiging self-centered kasi nga ang Panginoon, yun ang ginawa Humayo siya para abutin yung mga nangangailangan. So yun po yung isa sa mga ano ko diyan tsaka yun nga, nagiging ano na tayo, ilaw at asin ng sanlibutan. Kaya umaabot na ho tayo, hindi na lang tayo nakabox. Umaabot na tayo, lumalabas na tayo sa ating mga comfort zones, no? Para makita nila na yung liwanag mo hindi nakatago. Kundi yung liwanag mo na isasalin mo na ipapakita mo na yung liwanag mo, yung ningas mo na ipapakita mo na sa community. Labas na dun sa box na kinalalagyan. At yung comfort zone, no? Minsan yan, ang comfort zone, ang madalas na nagiging sanhi kung bakit tayo nagiging idle. Masaya na ako dito Ito na yung anong ko comfort zone ko na to Pero mas madalas daw, mas nakikita yung bunga natin doon sa sa labas ng ating mga comfort zone. At hindi natin minsan napapansin na pagka tayo ay tumutulong or nag-share ng ating mga talents, ng ating mga skills, yun yung sabi mo nga, lumalabas ka sa comfort zone mo. At saka, hindi natin napapansin na nagiging ang blessing hindi lang doon sa mga taong tinutulungan natin. Kasi, hindi natin napapansin na tayo mismo ay nade-develop natin yung skills natin. Tapos, nagiging pagpapala tayo nga sa ibang mga tao. Tapos, mas na-realize natin, hindi ba na, parang pagka ang iniisip lang natin yung mga sarili nating problema. Pag meron na tayong kinausap na other coworker at naging conscious or naging sensitive tayo sa ano yung sitwasyon ng ating coworker, na-realize natin, tapos nag-share na siya sa'yo, no? Tapos sasabihin natin, Lord, mas matindi pa pala yung pinagdadaan ng kaibigan ko sa akin. Or, ganito din yan. Halimbawa, baka na naman mamaya, i-check din natin yung heart natin kasi parang may kaibigan tayo, lupay-pay, malungkot talaga siya. Di, kinamusta mo o kamusta ka? Tapos nag-share ng problema niya. Sa isip mo din, yan lang problema mo? Kung i-share ko sa'yo yung problema ko, mas matindi pa yung problema ko. O, di ba? Heart check din siya. Kasi, di ba, sa kanya, malaking problema yon. So, hindi mo dapat mamaliitin yung problema niya. Kasi, baka yung level ng problema niya, nandito pa lang siya, grade 1 pa lang siya sa problema niya. Ikaw, grade 5 ka na. Diba? So, ibig sabihin, pwede kang mag-share sa kanya na, alam mo, napagdaanan ko din yan. Pwedeng hindi kasing tindi ng sayo, pero, alam mo, mapaglalagpasan mo yan. Ikaw ngayon yung magiging ate. Diba? Doon sa kasamahan mo na yon, na baka ang problema niya ngayon, kasi bata pa, baguhan pa lang sa trabaho, ang problema niya, yung boss nyo. O, tapos, naging problema mo na dati yung boss nyo. So, meron ka ng experience. So, paano mo na pagtagumpayan yon, di ba? Paano nananatili ka pa din dun sa trabaho na meron ka ngayon? Kasi, usually, yung mga bata ngayon, pagka ayaw na yung magre-resign na agad. Di ba? So, yun kumbaga pa, yan yung mga ways na makakapag-engage tayo sa ating community, sa ating work, sa ating mga co-workers, at papaano natin ma-share yung grace ng Panginoon, yung love niya, na ma-appreciate natin yung work na meron tayo. Work is hard. No? Wala pong work na madali. Pagka madali ang work, ay bless you. Good for you na madali yung work mo at nagiging ka. So, pagbutihan mo, galingan mo. Diba? Kasi maraming tao na pinapangarap yung trabaho na meron ka.
At kung nagrereklamo ka sa trabaho mo ngayon, ay naku, maraming gustong pumalit sa'yo, 'di ba? So kaya pagbutihan mo, galingan mo, husayan mo. At yun na nga, no, paalala natin sa isa't isa, maging sensitive, maging isipin natin na bawat isa sa atin may kani-kanyang mga battles at may kanya-kanyang mga pinagdadaanan. May kanya-kanya din tayong paraan ng pag-cope, gawa ng solusyon sa ating mga problema. Ang kagandahan po, kung meron kayong Panginoon sa inyong puso, mas nagiging madali lagpasan yung mga pagsubok kasi alam mo na merong source ng strength, ng comfort, ng grace na nagmumula sa Panginoon. So, ayan, number 1 ay ma-discover natin yung ating mga gifts and talents and skills na pwedeng i-share sa ating community. Tapos, gamitin natin siya. I-engage natin siya. Yun, i-apply natin. So, ito pala yung skills ko, ito pala yung talent ko. So, paano ko siya gagamitin ngayon para maging blessing ako sa ating mga kapwa? Parang si Ate Edna, na kahit na nasa Valenzuela, no, yung skills na magkwento, magdaldal, mag-share ng mga experiences, nagagamit, kasi ang kagandahan, hindi na lang to sa Zamboanga City. Kasi online na tayo, pwede umabot kahit saan. So, na-engage natin, hopefully, na-encourage namin kayo na meron pong purpose sa Panginoon. Kasi minsan, di ba, may mga, katulad mo din, Ate Ed, from a working person, nag-asawa, nagkaanak, naging stay at home, parang feeling na nasa na yung purpose ko. Season po yan, na nandiyan kayo sa bahay, and baka yung mission field, yan yung community nyo, mga kapitbahay, mga kaibigan dyan. And then, another season will come, and another skills will come out, or merong panibagong mga skill ang papadiscover ng Panginoon sa inyo. So, gagamitin nyo po yan para maging blessing sa iba, so that growth will come out. At palalimin pa natin, yung number 3 is mentorship. Ito na yung panahon na meron ka talagang intentional na tutulungan, ide-develop para eventually siya din ay share din, parang discipleship lang din ito no? Parang pagtuturo ito ng mga skills, specifically ano yung strengths mo as a leader ba yan, kung leadership yung ituturo mo sa kanya, bilang halimbawa may mga bagong mga nanay, no, Ate Edna, tapos ikaw medyo ka na, batikan. Mga 13 years na Oo, nanay. 13 years na nanay. So, ito, baguhang nanay. So, paano gagawin? Na parang ganun yun halimbawa. Nagga-guide ka na, no? Oo, nagga-guide na. ka. So, yan. Nagtuturo ka na. Correct. So, halimbawa, si Pastor Eman tsaka yung asawa niya, si Ate V, kukwento ko sa kanya, Pastor, no, nung 7 years old, 10 years old, iba yung struggle namin. Ngayon, 13 na. Iba na yung struggle sa pagpapalaki. Welcome to the club. Yes. kapatid. So, magbibigay siya ng payo. Dang, pagka ganitong mga season, ganito na yan, paano yung address, pagka may mga para manatiling open siya, ganito yung gagawin. So, alam niyo po yung mga ganong klase, no? Na kwentuhan, simple lang yun. Pero it's a blessing dun sa mga younger women na ma-i-influence po ninyo. Pag halimbawa, mga single, no, mga bata pa, career yung mga pinag-iisipan, pinag-uusapan, o kaya may manliligaw, paano natin sila mini-mentor? That's part of yung engaging the community, na pagka naturuan natin sila ng tamang values, makakapili sila ng tamang mga decisions sa buhay nila. Di ba, Ate Ed? Yun yung ganda no, ng sinasabi natin na yung pag sinishare mo na yung buhay mo, mas nakikita mo yung purpose mo, and at the same time, pag na-apply mo na, sabi mo nga, yung pag na-apply mo na siya sa community mo, mas nakikita mo, yun pala yun, na hindi ko pala dapat itago yung mga bagay na alam ko. Kasi pag na-share ko pala, mas matindi yung bunga. Yung naikakalat mo na ba, yung tama yung naikakalat natin tama, hindi chismis, no? Kasi yun po yung kaibahan ng
buhay natin kung paano tayo mag-i-engage sa mga tamang kaparaanan dahil doon sa purpose na panawagan sa atin ng Panginoon. Ano po? Kaya dito po makikita natin na ano nga ba yung bagay na pwede mong gawin para maging mentor ka doon sa isang tao. For example, nanay ka, paano ka magiging mentor ng anak mong babae, no? Yung halimbawa, kung tatay ka naman, paano ka magiging mentor ng anak mong lalaki. Pero sa karamihan kasi, di ba, Dang, yung mga nanay, yung nagme-mentor sa mga anak, no? Kung paano sila kikilos, paano sila yung disiplina, no? Yung mga ganoon. Kasi dapat nakikita po natin na yung buhay nila, pag lumaki na sila, yung produkto, yung output ng mga bagay na itinuturo mo sa kanila bilang mentor, no, sa loob ng tahanan. Kasi pagdating sa eskwelahan, nagme-mentor naman sa kanila mga teachers, no? Pero ang una-una ho natin dapat alalahanin ng mga nanay, mga kababaihan, ang ating pong tahanan, ang pinakauna po dapat na natututunan ng mga anak natin, ang mga magagandang bagay at magagandang asal. Ano po? Sa atin po kasing komunidad ngayon, mas mahirap na kapag kayong influence, pag kayong mga natututunan nila sa labas unang natutunan. Parang pagdating sa bahay, magugulat tayo, mabait yung anak ko sa bahay. Pero paglabas pala, no? Tinatago sa atin, ano pala, iba pala sila doon. Tapos magugulat tayo, may message ka na ng teacher mo na, yung anak niyo po may ginawang ganito, ganyan. Mas mas mahirap tanggapin kasi tayong mga magulang, pwede nating sabihin na, bakit sa bahay mabait siya? Di ba? Ang problema pala, sa bahay, kasi siya sa'yo, dahil magulang ka, no? Kumbaga may preference siya na dapat tahimik ako or babe ako sa bahay kasi yung nanay ko, tatay ko makikita ako. Pagdating pala sa labas, iba na. So, di ba, hindi nagko-connect yung atin nung mga nakikita sa atin hong mga anak. Lalo pa sa atin hong mga nagtatrabaho, sa atin po na mga naglilingkod sa ministry o naglilingkod sa mga iba pang mga organisasyon. Ano po? Napakahalaga po na yung atin hong mga konsepto ng pagtuturo dun sa mga tamang tao na nanghihingi sa atin or nakita natin na mukhang kailangan niyang pag nag-confide sa inyo, di ba? Sasabihin mo na yung mga magagandang bagay na ganito yan anak, kung medyo nakakatanda ka or sa mga katrabaho mo, ganito yan, sabi nga ni Dan kanina, ang ganda nun no? Kasi naipapasa mo yung magandang values kung paano makikipag-relate sa boss, no? Sa leader ng organization. Kasi madadala natin yan kahit saan na, ganun pala yun. So, ang tingin mo na ngayon sa mga leaders, ay dapat ito pala ang gagawin ko bilang pagrespeto sa kanila at ipapanalangin sila, no? Kung ano man yung nahihirapan akong adjustment sa kanya. So, personal yung pagbabago. Hindi mo hahanapin na magbago yung kabilang parte, kundi yung sayo. Kasi ang ganda nun na yung self-evaluation natin sa ating pong pagtuturo, makita ho natin na may maitutulong ka na magandang bagay sa ibang tao. Kasi, di ba minsan isipin natin, bakit ako ang tinanong niya tungkol sa bagay na yun? Ang dami naman pwedeng pagtanungan, di ba? Pero, minsan may narinig nga ako na kapag ka may nakikita mo yung sarili mo na halimbawa may talent ka, kausapin mo daw yung tamang tao na gusto mong maging mentor mo. Kaya sa ating lahat tayo ay may pakinabang sa bagay na iyan kung paano natin maibabahagi yung mentorship sa ibang tao na ibibigay sa atin ng ating pong Panginoon. No, kasi minsan iisipin natin, bakit akong kinausap niya? Bakit sa akin siya nagtanong? Bakit ganito yung kanyang openness sa akin? Kasi opportunity po yun na ibig sabihin, ikaw ang nakikita niya na makakatulong sa kanya dahil yung influence mo, nakita niya, ay iba yung influence ng tao na to kaysa doon sa isang katrabaho ko. Di ba? Di ba? Mga ganun sa isang nanay, mga ganyan. Kasi minsan minaringgan ako niya na, sabi ng nanay, gusto ko yung may matututunan ako sa kapwa ko nanay. Gusto ko yung mga ganong kausap na nanay. Yung may matututunan daw siya. Imagine niyo yun, tapos paano kapag ikaw yung napili niya? Yun pala yung desire niya, yun yung prayer niya. Tapos ikaw yung napili niya. Ibig sabihin, may nakita siya sa'yo. Nakakaiba na, ay matututo ako dito sa nanay na ito. No, ang lalim kasi nung niya, na hindi lang basta makikipagkwentuhan siya, yung may matututunan siya, napakahalaga nun. Kasi ibig sabihin, ay gusto niyang pasukin mo yung kanyang buhay, no? Inaalaw niya, may permiso siya na pasukin mo po yung buhay ko, pasukin mo. Ako rin natutuwa ako na yung mga kaibigan ko,
karamihan ay mas may edad sa akin. Kasi lalo na pala kapag kananay ka na, yung wisdom na ituturo nila sa'yo, hindi mo makukuha sa walang, although hindi naman natin sinasabing lahat, ano, pero yung experience kasi nila, yun yung bagay na hindi mo matututunan sa iba. At yun yung maganda. Kasi pagkagagan kaya niyan kung paano kinukwento, no, na yung sitwasyon, paano kaya ito? Kasi lalo na tayo, nagpapalaki tayo ng mga teenagers, iba na ang mundo ngayon. So yun po yung nakita ko dito na talagang paano tayo magiging kabahagi upang magturo, upang mag-influence sa ating pong kapwa. Maganda yun, no? Na pinipili natin. Sino ba yung pakikinggan natin? Di ba? Kasi madami din talagang magbibigay sa atin ng payo. Hindi ba? Yung iba unsolicited. Yung iba, hindi mo alam kung saan dinampot yung pag-iisip na ganon. Kasi napasa napanood lang sa Tama yan reel na. o kaya narinig lang nila. Pero saan ba talaga yung pundasyon ng kanyang tinuturo? Di ba? So kaya napakaganda Napakahalaga. na piliin natin. Sino ba yung pakikinggan natin? Minomodel ba niya yung sinasabi niya? Or sa pagsasabi Walk niya the ba, talk. sa pagkukwento niya, ano ba, totoo ba yun sa buhay niya? Baka naman, puro theory lang in terms, no? Parang, hindi naman talaga pinapamuhay. O kaya, taliwas. Iba yung sinasabi, pero yung buhay niya, iba yung nakikita Iba rin. natin. Oo, di ba? So, bakit mo pakikinggan yon? So, kaya maganda pumipili tayo ng mga mentor natin. At, kumbaga pa, merong nagme-mentor sa atin, meron din tayong mini-mentor. Di ba? Pinapasa natin yung mga magagandang bagay, tamang mga values, ano? Dahil sa salita ng Panginoon, nagmumula yun. Gawin natin yan ngayon. So, yung pagiging pagpapala na inaabot natin sa ating kapwa, sa ating mga kapwa kababaihan, alamin natin niya ngayon, pag-isipan natin, Lord, paano ba? Ano ba yung tatlong bagay? Ano yung mga skills ko na po pwedeng i-share? At ano pa yung pwedeng skills na matutunan? Di ba? Tapos, papaano ko yan siya ibabahagi sa ibang tao? Paano ko magiging pagpapala sa ibang mga tao? At sino yung specific, pwedeng magbibigay si Lord na specific sa'yo. O kaya baka meron na nga yung lumapit no, na sa iyo na Oo. nagsabi na tulungan mo naman ako. I-mentor mo ako. O kaya baka meron ka ding gustong area ng buhay mo, lapitan mo din yung isang kababaihan dyan sa inyong bang lugar, sa isang church, sa inyong workplace, na i-mentor mo naman ako. Gusto ko pang maging better sa aking mga ginagawa. So yan ang papaano tayo makaka-engage sa ating community to share yung love ng Panginoon. Daming paraan, ang daming ways, and we hope na magpatuloy tayong mag-grow, lalago, and as we continue to bless others, tayo rin Ate Edna, yung napagpapala. Diba? Totoo. Itong program natin, every Tuesday, yung mga napag-uusapan natin, mga paalala, personally, mga bagay na po pwedeng i-develop pa at matutunan pa natin. At patuloy Dagdag tayong, kaalaman. oo, at hindi lang yung kaalaman, di ba? Hindi lang informasyon. Nagiging inspirasyon din tayo. At tayo din, ito pala yung area ngayon na po pwede ko pang i-develop. Ayan, so Ate Edna, 10:22, ang bilis talaga ng oras, Oo no? nga, Pwede bang bilis ng ikaw ulit oras, ang mag-pray sa atin ngayon? Mag-pray natin ang ating mga kababaihan na tayo ay maging pagpapala, ilaw at asin sa ating community. Yes. Opo. Yeah. Salamat, Panginoon. Let us pray. Our gracious God, salamat po sa oras na ito, Panginoon. Salamat po, Panginoon, dahil ibinili niyo po sa amin na kami po ay maging ilaw at asin ng sanlibutan, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, na sa pamamagitan po ng magagandang bagay na inyo pong ginawa, dahil kami po ay binago niyo na, Panginoon, ay pwede naming i-share, pwede naming ibahagi sa mga kababaihan, Lord God, sa amin pong community. Panginoong Diyos, maraming salamat po dahil alam po namin na kung wala po kayo sa amin pong mga buhay, hindi po namin magagawa na magbago sa sarili
sarili lamang po namin kakayahan. Kaya Panginoon, dalangin po namin sa oras na ito, Panginoon, pumasok po kayo sa puso ng bawat isa na nakikinig, sa mga kababaihan, sa mga nanay, sa mga ate, sa mga tiya, sa mga lola, Panginoon. Aming Ama, maraming salamat po, Panginoon. Abutin niyo po ang puso ng bawat isa, Panginoon. Kayo po ang pumasok sa kanila pong mga puso, Panginoon. At Panginoon, tanggapin nila kayo ng buong puso sa kanila pong mga buhay upang ang pagbabago, Panginoon, ay makita sa kanila. Bilang kami po na mga lingkod ninyo, Panginoon, Lord God, patuloy niyo po kami na pagyamanin, Panginoon, yung mga ilaw namin, wag pong maging aandap-andap, yung amin pong mga pagiging asin, Panginoon, ay wag pong mawala ng alat, Panginoon. Bagkus, Lord God, patuloy niyo kaming pag-ingatan, patuloy niyo po kaming samahan, Lord God, Banal na Espiritu ng Diyos, maraming salamat po sa oras na ito, sa bawat isa, Panginoon. Salamat po sa buhay ng bawat isa na nakikinig, sa lahat po ng staff ng DXAS, Panginoon. Maraming pong salamat, Panginoon. Ikaw po ang patuloy na magpala at magbigay ng pag-iingat, ng inyo pong probisyon, ng inyo pong proteksyon sa bawat isa sa amin. Salamat po at ito po ang aming panalangin ng may pagpupuri, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen at amen. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin dito sa Family Matters Tuesday edition. Magkita-kita tayo muli next Thursday. Pero syempre, ang Family Matters po, napapakinggan Lunes hanggang Sabado dito sa DXAS. Syempre, 9:30 to 10:30. Salamat Kuya Fons, Rolando Alfonso, ang ating technician. At salamat din sa ating mga listeners. Ibatiin natin, nasa na yun? Yan. Si Kuya Arnold Marcelo. Yan. Good morning, Kuya Arnold. Hello! Siyempre, supportive husband. Si Ate Nora Salvador, Lia, Hermana, Moel, Engala, at si Pastor Arnold Estrella Santiago. Buenos dias. Blessed morning sa lahat ng nakikinig na at nanonood ng DXAS, your community radio, para del Ciudad de Zamboanga. Galing yan kay Ate Lia Hermana. Good morning po. Parang si Ate Liliana yan, no? Ayan. Yung ating faithful partner dito. Ayan. Good morning po sa inyong lahat. Salamat po sa pagsama sa atin at pagtutok dito hanggang next Tuesday. Pero everyday, no? Tutok kayo. Everyday, opo. Sa Hanggang Sabado tayo, di ba? Hanggang Family Matters Sabado, hanggang oo. Sabado. Correct. Ayan, pansamantala time. po tayong magpapaalam. Susunod na po ang programang Radyo Singkaman kasama si Uto Umubin. Siyempre, ang Family Matters po ay kasama nyo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino. Mga lolo at lola,